sa trabaho yung aking jusawa. Ako ay mag-grocery. Punta ako sa malapit na mall dito. Guys, ang haming labas. Mabuti umaraw ngayon. Kasi ilang araw na maulan. Saan nga ba ako dadaan? Nakalimutan ko. Wait. Dito may daan dito eh. Samahan nyo ako guys. Kaya ko to. Mag-isa lang ako. Hila-hila. Nangunguha ng mga damo-damo. Mga ginamas na damo. Guys, oh, ito lang yung parking nila sa labas. Diba? May mga parking area naman sila sa mga bahay. Kaso mas gusto nila sa labas yung sasakyan nila. Siguro para mabilis silang makaalis. Tamad na sila labas-pasok ng sasakyan. Guys, di kaya ako maligaw. Para limot ko yung daan. Good luck kami guys. Bye-bye. Ito yung aking update ko kayo mamaya. Guys, ang ganda ng kapaligiran, Ganda ng halaman. Yan, i-maintain nila dito yung kanilang mga halaman. Ayun, maraming bulaklak. Marami nito dyan sa atin sa Pinas guys eh. Ayan yung mga kulay orange. Dito iba-ibang kulay May yellow, lavender. Sa atin orange ang flower nito eh. Kulay orange na mabaho yung amoy. Ito dami. Sa kanila lavender at saka yellow. Ang ganda. Ito guys, pag namimili sila, dinadala na sa bahay yung mga cart. Hindi nila binabalik. Ewan ko sinong kukuha niyan. Ayan guys, kanilang parking. Pare-pareho lang building dito. Mga ganyan. Samahan niyo ako guys. Mag-grocery tayo. Lalakarin ko lang guys. Para exercise na rin. Alam nyo naman, I need exercise. Lalo dito, puro kain lang. Kaya, lulubo na naman ako nito. Para akong balon na hinihipan. Mabilis lumubo. Ay, nako. Ay, naming ibon, ganda. Mapuno pa sila dito, guys. Marami pa silang puno, mga halaman. At gaya ng sabi ko nga dati ay ang malaking part ng bubuhay nila dito or hanap buhay nila ay agriculture. Kaya ang gaganda ng mga gulay prutas nila dito. Saan nga ba ako? Wait lang. Hala, saan kaya ako nito? Parang limot ko na yung daan. Wait, mag-google na ako. Ayun guys, mabuti tama naman yung dinadaanan ko pala. Akala ko naliligaw na ako. Hirap pa naman makipag-usap dito kasi karamihan sa kanila hindi makapagsalita ng English.
Nasa Bicolin at Bisayain ko sila guys. Ayun, natatanaw ko na yung yung mall na aking pag-groceryhan. Alay lakad lang tayo dito guys. Mahal ang taxi. Walang jeep dito. Walang tricycle. Kaya lakad-lakad lang. May kapihan pala dun. Oh. Pero nagkapi ako bago umalis. Para hindi ako magutom. Girl Scout etets. Laging handa. Aroy. Ay, kabila na nga ako. Daming truck, ang lalaki. Ayun na. Yun na yung mall na pupuntahan ko guys. Natatanaw ko na siya. Lakad-lakad lang. Mabait naman mga tao dito guys. Mga ano sila, accommodating. Kapag nagtanong ka, tulungan ka naman nila. Approachable naman sila guys. Kahit hindi kayo magkaintindihan, sinyas-sinyasan lang. Pero may iba nakakaintindi naman ng English at nakapagsalita din sila. Pero karamihan kasi puro talaga hindi. Lalo dito mga cashier dito sa ano na to, mall na to. Hindi sila marunong mag-English. Ito na ba yung mall na yun? Wait lang. Tanong ako. Hello guys! Update! Nandito na ako. Hindi ako naligaw. Yehey! Dito na ako. Sa Big Mall. Diba? Ayan o. Mga bilihan ng mga kaya lang mahal dito guys. Halang bilihin dito kaysa sa Palestine kasi malaki ang tax dito. Bibili ako ng jacket 50% off. Kano kaya? Tingin nga ako dito. Jacket mahal yata to. How much? 549 shekel. Grocery muna ako. Mahal. Kamahalan. Ito naman to dito. Ang Korean. Mga rice. Ito mga boots. Mga sapatos. Guys, mga kama. Ang ganda ng kama nila, guys. Pricing nga laang.
Ayan, yung mga kapihan, dami. Yung mga pang fitness. Ito Super Farm. Dito ako sa Super Farm. Bibili ako ng moisturizer. Kasi nagdadry yung aking face. Yung aking face ay nagdadry guys sa lamig. Kaya magandang moisturizer dito. Ang langing pabango. Ang dami guys. Dulce Gabbana. Ito mga make-up. Mga sale sila. 45%. Pero mahal pa rin yata. Siyempre dito yung mga moisturizer na para sa pagmumukha guys. Dito yato anti-wrinkle. Nivea. Tingnan ko nga dito guys. Guys, so meron sila mga Nivea. Okay, wait lang. Hello guys, nakabili na ako ng galing na ako dun sa cosmetic store. Dito ako ngayon sa jacket. Kailangan kong bumili ng jacket ko guys, kasi isang jacket lang yung dala ko. Ang lamig dito guys. Hindi kaya ng balat ko. Ang lamig. Kaya lang guys, ang mahal. Oh my goodness. Kamahalan. Ito ano ba ito? Ang ganda ito Kaya lang parang mahal din. 100 shekel. Ang mahal. 100 shekel. Pero maganda siya Ang ganda, kaso mahal. Wala bang 10 shekel dito? Mahal naman guys. Kaya magkano? Panlamig talaga siya. Kaso, the price ang mahal guys. Oh my God. Wala ba ditong ukay-ukay? Okay, nasaan ka? Kailangan kita. Ukay. Where are you? Ang mamahal din Ano ba ditong tig 5 shekel? 10 shekel, ganon. Ang mamahal man. Mahanap akong iba guys. Baka may mga mura. Ito, ganda to. Maganda rin ang price nito. 69.90 shekel. Almost 70 shekel na. So, mahal.
Ganda siya. Pangmalakasan. Ang akin dito. Ang laki ng pantalon. Oops. Malaki ang pantalon. Alam nyo guys, isang pantalon lang ang nadala ko. Kasi ang dami kong dalang pasalubong kay Jimmy Boy. Dami niyang request na pinabiling mga foodie niya. Kaya yung nadala kong damit, ilang piraso lang. Pantalon ko, isang piraso lang nadala ko. Yung mga pambata, oh. Ganda ng mga jacket pambata, panglamig, oh. Oh, ganito sana, may ganito sana. 49.9 shekel. Mga pambata. Mga pambata to guys. Dami. Maganda. Panglamig. Winter is simple. Ayan o. Winter is simple. Like this. Balahibo. Mga panglamig talaga siya guys. Kaya lang mahal naman kasi guys. Lipat ako sa iba guys. Baka may mas mura pa. Heto tayo eh. Kadalasan kakahanap ng mura, wala tayong nabibili. Kasi walang mura. Kahit saan talaga mahal na ang bilihin. Ito mga pambata ito. For kids. Lipat ako ng store guys. Wala akong mapiling mura dito. Mahal. Kamahalan. Ganda to oh. Pambata ba to? Oo, pambata. 14 size 14 49.90. Lipat ako sa iba guys. $4.50. Wala akong mapili. Marami, kaso mahal. Hanap pa ako ibang store. Baka may mura pa dito. Wala akong mapili. Mga kamahalan. Wala pa ditong ukay-ukay guys. Guys, mga matatanda dito. Bagal sila maglakad, pero carry nila maglakad. Karamihan kasi dito walking, kaya sanay sila sa walking. Kahit matanda na sila guys, ay nakapaglakad-lakad pa rin sila. Mga kapihan pa yata dun sa taas. Ito muna ako sa grocery. Grocery muna ako guys.
payong. Laki ng kamuti ah. Ang lalaki, mga big. Dito ulit ako, solo flight. Solo ako ngayon guys. Kasi may work ang aking bossing. Si Jimmy bossing ay may work. Kaya solo ako ngayon na grocery. Hello guys, need kong mag voice over dahil malakas ang music. Na-copyright kanina guys, kaya in-erase ko muna sa YT. In-edit ko ulit, tinanggal ko yung sounds kasi nga na-restrict siya. Akala ko hindi na mahalata ni YT eh. Ayan, tuloy na pa voice over na naman tayo. Andito na naman nga ako, guys. Ayan, nag-grocery ako mag-isa dahil nasa trabaho ang aking Diyosawa. Bibili ako ng tubig. Ayan, kasi wala na kaming tubig. Medyo mabigat nga siya kasi kaya hirap na hirap akong hilahin yung aking hilahilang bag. Ang lakas kasi ng sounds dyan. Ano ba yan? Pasensya na rin kayo guys kung puro floor lang yung nakikita nyo madalas. Kasi ayoko sa mga tao dahil para sa privacy nila. Ayan nga guys, nahihila-hila na akong tubig. Isang pack, 6 pieces. And then, nagdagdag pa akong 2, kaya bali 8 peraso siya. Kaya medyo mabigat talaga siya, guys. Ayan, At maghahanap pa ako dyan ng iba na pwede naming makain. Yung mga wala ng sa bahay. Stock. Coffee. Ayan nga guys, hanap-hanap ako ng kape dyan dahil naubos na yung kape ko sa bahay. Kaya lang wala akong mahanap guys. Alam nyo ba guys, ayan, napapansin nyo, karamihan ng mga nag-grocery dyan matatanda. Wala silang mga kasama. Napaka-independent ng matatanda kasi 'di ba sa atin hindi pwede naman lumabas pero kapag matanda na talaga kailangan lagi may mga kasama na mag-aalala pero sila guys wala silang mga kasama, solo-solong buhay talaga sila. At saka dyan sa grocery na yan guys, puro maedad, puro matatanda ang mga empleyado, yung mga nag-aayos ng stocks, mga cashiers nila, puro matatanda, mga 60 plus, pataas ng ganyan, mga 70, ganyan. Talagang binibigyan nila ng chance hanggat kaya pa magtrabaho, ay pinagtatrabaho nila. Sa atin, 30 plus, 35 years old, hirap na makapasok ng trabaho.
Dahil gusto nila yung mga fresh grad. Mga bata pa, mga 20 plus, 18 pataas, ganyan. Dyan guys, sa kanila, dito sa kanila sa Israel, hanggat kaya mo, talagang ikaw nga lang mag-adjust dahil syempre matatanda sila, so mababagal sila kumilos. Kahit yung mga cashier, kahit pumindot, ang bagal nila pumindot ng machine, ng calculator, ganyan. Pero syempre, matutuwa ka rin dahil kahit ganun edad nila, nagtatrabaho pa rin sila. Tsaka ayaw nila, mas okay sa kanila yung ganyan guys, nagtatrabaho sila kaysa nasa bahay sila. Mas mas naboboring sila sa bahay at tsaka mas manghihina kasi siguro sila. Dahil sanay sila guys na Tsaka yung kahit ang layo ng mga lakarin, ganyan, mga ahonin, naglalakad sila talaga. Ayan guys, naghahanap ako dyan ng aking lalagyan ng mga kutsara. Mga kutsara at panandok. Aking hinahanap at yung kape ko nga, wala akong nahanap na kape. Yung katulad nung ginagamit meron kasi ditong coffee machine na sa katrabaho ng asawa ko. Kasama niya dito sa bahay. Yung kape na yun yung ginagamit niya doon. Kaya yun ang hinahanap ko. Wala akong makita dito. Ayan, tingin-tingin lang guys. Walking para makapag-walking din ako kasi nga hindi makapag-walking dito dahil sobrang lamig sa labas. Kaya yung malling talaga ang pinaka-walking ko. Lakad-lakad lang, tingin-tingin. Sayang guys, ang lakas kasi na music nila nakakainis. Nirestrict nila kanina kaya binura ko. Kaya kailangan ko mag-voice over, pagtiyagaan nyo ang aking boses. Ayan guys, so diba matatanda yung mga nakasalubong ko. Hindi ko kasi pwede kunan yung mga mukha nila dahil sa kanilang privacy, bawal kasi. Ewan ko kung kaya lang natakot ako baka magalit sila pag nakunan sila ng camera, di ba? Mahirap na. Dayo lang naman ako dito. Kaya, ingat-ingat. Kaya ayok silang kunan. Yan nga guys. Aghanap ako ng ketchup. Kasi wala na rin kaming ketchup. Ayan, lakad-lakad, hanap-hanap nang wala. Tingin-tingin. Lakad-lakad lang ang yung pilengera. Ayan, mga yan, mga pasta, noodles. Yung part na yan, ayan. Ayun nga guys, kaya pa ko dyan ng tinapay ko, yung wet bread. Dahil iwas na ako sa white bread kasi masyadong tataas yung aking sugar. Alam nyo naman, kalaban yan, white bread. Kaya kahit man lang wet bread, lang ng aking craving sa tinapay. Ayan, tagal ko dyan guys, naghanap ako kasi nga, di ba, ang mga sulat, Hebrew, hindi mo tayo nakakaintindi ng sulat nila. Kaya lang mabuti guys, meron ng, ngayon, yung Google Translator. Kaya, ayan, kaya medyo matagal ako kasi inisa-isa ko pang Google Translator. Kung ano ba yung mga nakasulat dyan. Kaya ang tagal-tagal ko.
Kaya naghanap pa rin nga ako dahil wala nga halos. Pero mabuti na lang may nakita rin ako dyan. Mayroon naman isang klase ng wet bread kaso apakalaki naman guys. Hindi ko naman agad yun mauubos. Ako lang kakain. Hanggang guys, yung pita. Masarap yung pita. Kaya lang pita bread. Kaya lang kasi ang dami. Ang isang pack. Hindi ko maubos. Ako lang kasi kakain. Sayang naman yung nakaraan nga binili ni Jimboy. Ang dami pang natira na amag na. Sayang. Ayan guys yung napili ko. Na wet bread. Ayan, mga wet bread din yan kaso malalaki. Naghanap lang ako ng maliit-liit lang yung kaya kong ubusin sa isang linggo. Dahil yan ako, baka abutin ng buwan sa akin pag yung malalaki ang binili ko. At ayan nga guys, nakabili na ako ng tubig at wet bread. Ang tagal ko nag-ikot yan guys bago ko napili yun. Ang hirap pamili talaga guys, lalo kapag mahal ang mga price. Ang hirap pumili. Mababasa mo na lahat. Yan nga guys, lakad-lakad na naman, tingin-tingin. Ang sasarap sana niya mga yan kung hindi bawal. Kaya lang matatamis, iwas-iwas sa tamis. Dahil mahirap na. Ingat-ingat na dahil gumugurang na marami nang mararamdamang sakit sa katawan. Ganun talaga ang buhay. Ayun nga. At yun pa rin ang laman ng aking hila-hila. Yan guys, mga mga gulay yun Tapos yung mga karne. Diyan guys sa store, grocery na yan, wala silang tindang baboy. Puro lang mga lamb, baka, isda, yan, yun lang. Kasi hindi sila kumakain ng baboy guys. Kaya yung nakaraan, pumunta kami ng city sa Tel Aviv. Doon sila nakakabili ng ng mga baboy na may taba. Meron man dyan doon sa isang store dyan malapit. May tindang baboy pero walang taba guys. Puro laman lang. Kaya doon sa Tel Aviv, yun yung dinadayo ng mga Pinoy. May mga taba-taba baboy. Tsaka mga seafoods doon. Doon namin nabili yung nakaraan. Kaso malayo dyan guys. Nagbiyahe pa kami ng ilang oras yung biyahe namin. Tagal din. Malayo kasi sa city yan, yung tinutuluyan ng asawa ko. Malayo sila sa city. Yung airport nila kasi dyan ay malayo sa city. Baliktad dito guys. Di ba dyan sa atin, yung airport ay nasa city. Nasa Manila. Dito naman, baliktad, nasa probinsya. Kaya sila mga nasa airport nagtatrabaho, malayo doon. Kaya dumadayo sila doon para makabili ng mga gusto nilang pagkain. Kasi dito, for the good health, ang mga Israeli, ayaw nila ng mga taba-taba. Puro sila gulay. Yan, mahilig sila sa gulay. At alam nyo, yung nila dito, pinakamalaking nila dito ng hanap buhay ay sa pagtatanim. Kaya ang mga prutas nila, sagana sila sa prutas, gulay, ay talagang mga fresh naman talaga. Ang gaganda ng mga fruits nila. Talagang sariwa. Ayan nga, kumuha din ako dyan guys ng ng chicherya. Chicherya is life, sabi nga. Chicherya, sabi ng mga bata, 'di ba? Kumuha ko dyan mga dalawa lang.
yung onion. Kasi para hindi masyado maalat. Ayan o. Yan. Diba o. May nadagdag na naman sa aking bagahe guys. Ayan diba. Go go go. There. Sana ba yun? Kaloka naman. Ito yung mga sugar. Yes. Sugar, asin. Ayan o. Ganda ang asukal nila. May mga lagayan. Yung mga asukal nila. Ay, tinahanap ko pa rin hanggang ngayon yung kape. Ang mahiwagang kape guys. Wala talaga siya dito. Wala talaga siya. Inikot ko na yung buong grocery na to. Wala ako nakikita yung kape na hinahanap ko. Yan. Yan na yung mga kape dyan. Mga asukal. Asin dyan. Dyan. Wala talaga. Medyo maraming matatandang nag-grocery kaya nasa floor ang aking camera guys. Baka mapagalitan ako kapag tinutok ko sa kanila yung camera ko. Sayang naman yung ating video. Diba? Kaya pagtyagaan nyo na muna yung floor. Kasi kung sa mukha ko naman yung itutok yung camera guys, baka maumay naman kayo sa pagmumukha ko. Kaya dyan na lang, di ba? Ayan, nandyan na naman ako. Ikot-ikot lang, ikot-ikot lang. Ayan na nga guys. At floor na naman yung nakikita nyo. And guys, yung washing machine. Mura ang washing dyan guys. Kaya lang, hindi naman natin mabibit-bit yan pa uwi. At mabigat. Ayan, naghahanap pa rin ako ng kape. Wala talaga yung kape na yun. Ang mahiwagang kape ay wala. At ang music ay napakalakas. Nakakainis na music. Ba't kasi nagmo-music pa sila? Ang lakas-lakas. Gagalit tuloy si YT. Dahil malakas ang music, ayaw nila yun. Nare-restrict ang ating video. Sayang naman pagkabahaba nating video, restricted. Dahil sa music nila. Yan guys, gusto ko sana bumili sana din ng itlog. Kaso, baka mapirat dun sa aking hila-hila. Ay sayang. Kaya si Jimboy na lang pabilihin ko pag uwi niya. Daan siya siguro dyan. Para makabili ng itlog. Kasi 2 piraso lang natira sa bahay na itlog. Alam nyo naman ang itlog, pambansang ulam natin yan. Hindi pwedeng walang itlog. Tsaka pinapalaman ko kasi yun guys, sa tinapay. Pinapabaunan ko ng tinapay siya sa trabaho. May palamang itlog. Tsaka yung peanut butter. Kasi kanyang pang merienda. Dahil doon ay meron naman sa kantin. Kaso hindi naman niya type ang lasa. Dahil iba talaga ang panlasa ng Pinoy.
kaysa sa panlasa ng mga Israeli. Eh syempre, hindi naman din nila ipa-priority yung panlasa natin. So tayo ang mag-adjust. Pinoy ang mag-adjust. Kaya ayan, nagbabaon na lang. Pinapabaunan ko na lang siya ng merienda niyan, tinapay na may palamang itlog. At syempre, nagbabaon siya ng kanin, ulam, ganyan. Kaya hindi pwedeng maubusan ng stocks. Dahil araw-araw ay magbabaon siya ng ulam at kanin dahil hindi naman siya mabubusog doon sa kantin dahil ibang ang lasa. Alam niyo naman ang panlasa nating mga Pinoy ay gusto yung masasarap. Eh dyan kasi sa Israel halos mga walang lasa ang kanilang pagkain. Halos parang hindi nga sila nag-aasin guys. Sa sobrang tabang. Tsaka yung may mga ibang lasa na parang mga gamot-gamot ba. Kaya magbabaon na lang talaga. Ayun guys, napansin nyo, ayun yung matanda. Diba? Nag-aayos siya ng mga paninda. Tanda na nun guys. Pero empleyado siya dyan. Nag-work pa rin siya dyan. Binibigyan pa rin nila ng chance talaga kahit matatanda na. Sana all, mapapasana all na lang talaga tayo dito sa atin. Dahil kahit kaya pang magtrabaho ay pero may mga iba naman guys dito sa atin na tumatanggap din naman sila ng may mga edad. Pero mga ilan-ilan lang, mabibilang lang. Kasi nga, parang sa Jollibee, ganyan. May nakikita na rin ako may mga edad na crew, mga nagsiserve, ganyan. Sa Jollibee. Parang sa Jollibee pa lang nakita ko ganun. Iwan ko lang sa McDo. Hindi sila sponsors. Bekene, men. Ayun nga guys, nakakatuwa lang talaga yung dito sa Israel dahil kapag willing ka mag-work, talagang tatanggapin ka nila. At malaki ang sahod ha. Hindi pocho-pocho. Kahit same-same ng sahod, kahit maedad. Ang karamihan talaga dito, cashier, yan yung mga nag-aayos, nag-ayos ng mga pang-display dyan, mga nagbabarcode, mga matatanda. Pero syempre, sa mga pagbubuhat, mga bata-bata pa, kasi hindi na naman nila kakayanin pang magbuhat ng mabigat. Yun, pero mangilan-ngilan lang nakikita ko guys, dyan na mga bata pa. Na empleyado, karamihan talaga ay matatanda. Hindi ko lang sila makunan ng video dahil nga nahiya ako, baka bawal, baka magalit sila. Pagalitan ako, hindi ko pa naman naiintindihan salita nila. Minumura na pala ako, hindi ko pa alam. Diba? Meron nga din dyan isa guys, nag-aayos dyan. Babae naman yung isa. Nakaupo siya habang nag-aayos. Parang pagod na rin nga siya. Kaawa nga din. Pero at least, malibang-libang siya, diba? Kasi mas mahirap kapag nasa bahay lang sila. Lalo silang malulumpo. Ganon. Yung mga nakasabay namin nakaraan sa sa may Jerusalem, puro ahonin pa naman dun guys. Grabe, ang titibay nila maglakad. Lakad pa rin kahit ang hina-hina naman nila maglakad. Pero at least naglalakad sila. Diba? Exercise. Kahit yung iba may tungkod. Ang galing nga kakatuwa. Ayaw nila talaga stay lang sa bahay. Kasi karamihan sa kanila guys, hiwalay na. Is yung mga anak sa kanila. Ganon kasi, diba? Sila. Maaga pa pag 18 years old ng mga anak. Independent na, hiwalay na agad sa kanila yun. Lalo dito sa Israel. Pag 18 years old ng mga anak nila, nagsiservice na sa sa gobyerno. Ipapanglaban sila. Ganon sa Israel.
Kasi ganun talaga ang ano nila dyan, patakaran. Kapag nag-edad na ng 18 years old yung mga bata, ay ano, kailangan ng isabak sa giyera. Ayun nga guys. At nung kung matandaan nyo dun sa isang vlog ko nakaraan, mayroon silang diskuhan guys para sa mga kabataan lang. Talagang ano, nightclub siya na may bar na may mga inuman, sayawan, ganun. Kasi pinapadana sa kanila from 7 years old yata to 17 years old. Pinapadanas na sa kanila yung mga ganun. Kasi nga, pag 18 nila ay isasabak na sila sa giyera. Kaya mga bata pa lang sila, nahayaan na sila, malaya silang uminom, kung anong gusto nilang gawin sa buhay. Pero guys, may consent naman ng magulang. Kasama nila yung mga nanay or tatay nila, pupunta sa bar, magiinuman, sayawan doon, ganun. Hindi naman sila pinapabayaan na sila lang na sa bar. Kasama pa rin yung parents or nanay or tatay, ganyan. Basta may guardians silang kasama. Ayun guys, at kumuha ko dyan ng isa. Lagayan ng aming kutsara at mga panandok. Yan ang napili ko kasi may butas sa ilalim para yung tubig hindi na-stuck. Yung lagayan kasi nila dito ay na-stuck yung tubig. Diba na, syempre yung bakterya nandun lang. Na-stagnant na doon. Kaya yung ganyan ang pinili ko dyan. Kumuha ko isa. And then, ayun nga guys, matuloy tayo sa ating kwentuhan. Yung mga kabataan dyan I think from 7 years old to 17 years old ay pwede na silang uminom ng alak, manigarilyo. At dito guys sa kanilang ang marijuana. Pero may limit lang ang paggamit. Kasi parang gamot nila yung marijuana. Kaya legal dito ang marijuana. Pero hindi pwede sumobra. At naman sila guys, kapag sinabi ng gobyerno, sinusunod nila. Hindi sila pasaway sa gobyerno. Kung ano ang sabihin ng gobyerno nila, sinusunod talaga nila. Ganon sila. Kaya hanggang 17 years old yun, kailangan na nilang magliwaliw. Kung anong gusto nilang gawin sa buhay nila, pinapagawa na lahat. Dahil pag 18 nila, ayun, papadala na sila sa giyera. Nga dito guys, nakikita ko, may mga bata pa, may mga dalang baril, ganun. Sa kanila, legal sa kanila yun. Lalo na raw nung kasagsagan ng giyera dito. Dahil, kasi nga, in case na may makasalubong silang kalaban, so may sila, sa sarili nila, panangga. Ganun. Yan nga guys, ikot-ikot pa rin ako guys, dyan. Tingin-tingin lang, pampalipas oras. Habang naglalakad-lakad, nag-walking. Yan ang aking pinaka-exercise, walking in the mall. Ang lakas kasi ng sounds dyan. Dapat pala, sunod pagpunta ko dyan, sabihan ko, hinaan nila yung music nila. Kasi magbablog ako. Charot! Charot lang guys. Siyempre, wala naman tayo karapatan dyan. Kung gusto nila mag-music. Baka palayasin ako guys. Pabalikin ako ng Pilipinas nang wala sa oras. Yan nga. Tingin-tingin na naman. Lakad-lakad lang. Galing na ako dito.
Pagod na si nanay, guys. Pagod na siya doon. Nakaupo na. Ang maganda to ah. Oops. 49.90. This size. One size only. Ang maganda siya. Panglamig. Ano talaga itong mga jacket? Gamit ang tela. Lutuan. Pwede kayo sa ano. Bilihin ko saging, binapay ko saging sa June. Ito lang or ito ganda. Ay, may ano. I love you todo. Ito 5 piraso. Banana. Wala ka banana. And then ito ba? Si Lola. Diba ang lalakas pa nila.
Nakapag-grocery sila ng solo. Solo lang yan sila guys. Ang mga alalay, oh. Tungkod-tungkod na yung isa, oh. Bango ng sili. Ang lalaki guys, oh. Oh. Ito, parang dalawang dangkal yung haba nito. Dalawang dangkal ang haba. Ito, ang lalaki. Ang lalaki, ang gaganda, ang fresh. Fresh fruits. Ano lalaki nito? Bibilihin. Prutas. Orange. Pila ko orange. Babao ng orange. Jimmy. Baka may kape dito. Ito ba yun? Hindi. Ito. Mushroom. Ito mushroom. Hindi siya kape. Ito kape, oh. Kaya lang hindi kasi ganito yun. Ibang klase kasi yun ng kape. Wala yata dito. Wala dito. Wala akong orange. Orange. Where is the orange? Ay, wala. Ito, ano, kiwi. Bili ulit akong kiwi. Kiwi. Tapos na ako magbayad. Guys, kita niyo. Ito yung guard nila dito. Tanda na. Hello. Thank you. Guys. Oh my God! Umuulan guys! Kaya na pagpunta ko rito, mainit. Ngayon, maulan. Yan yung pinamili ko, grocery. Yan guys. 2 pirasong chicheria. Tinapay, mga prutas. Kasi kailangan ng prutas guys. Dahil ang panahon dito ay bago-bago. Kaya kailangan ng prutas. Ay, nasa ilalim pa yung aking payong. Ay, nakakatamad na mag-ikot guys. Maulan. Oras na ba?